Magandang araw mga ka-Seedworks! Ang video na ito ay para sa inyo na nagnanais sumubok magtanim o nagtatanim na ng hybrid rice variety tulad ng TH82, US88 at Quadro Alas ng Seedworks Philippines. Ito ang part 5 at huli sa ating video series na Gabay sa pagtatanim ng palay na hybrid o Guide to Hybrid Rice Farming. Kung bago ka sa channel namin, mag-subscribe lamang at click ang notification bell button para ma-update agad kayo sa mga bago naming videos. Pwede nyo ring balikan ang unang 4 na videos tungkol dito. Bisitahin lamang ang aming YouTube channel, Seedworks Info Center. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinaka-exciting part sa lahat pagdating sa pagtatanim ng palay. Ito ay ang pag-aani at mga dapat gawin pagkatapos umani. Gamit pa rin natin dito ang mga hybrid rice variety ng Seedworks, US AgriSeeds TH82 tatag hybrid na matibay sa tag-ulan, US AgriSeeds US88 premium long grain na angkop naman sa tag-araw, at ang early maturing variety na US AgriSeeds Quadro Alas, una sa ani dahil mas maaga itong naani. Simulan na natin mga ka-Seedworks! Ito ang mga dapat tandaan sa pag-aani. Ang mga hybrid variety ng palay ay karaniwang naani ng mas maaga kumpara sa mga traditional na rice variety. Ang US AgriSeeds TH82 at US88 ay pwede nang anihin sa loob ng 110 to 115 days kapunla o 89 to 94 days pagkalipat tanim. Samantala, ang US AgriSeeds Quadro Alas naman ay maani sa loob ng 104 to 110 days pagkapunla o 83 to 89 days pagkalipat tanim. Bukod sa bilang ng araw, may iba pang mga palatandaan na pwede nang anihin ang inyong tanim na palay. Una, kulay ng butil. Ang ginintuang kulay ng palayan ay isa sa mga palatandaan na pwede nang anihin ito. Kapag 85% o higit pa ng mga butil sa isang uhay ay ginintuan o hinog na, pwede na itong anihin. Pero pag TH82 ang tanim mo, pwedeng paabutin ng hanggang 90% to 95% ng butil ang hinog bago ito anihin, dahil sa pagiging non-shattering ng butil o uhay nito. Pangalawa, nakayukong uhay. Kapag hinog na ang mga butil ng inyong palay, ito ay bibigat at mapapansin nyo na nakayuko na ang mga uhay nito. Pangatlo, buo o matigas na ang butil. Maaari ding hawakan ng uhay at kung buo o matigas na ang mga butil nito o hindi na malagatas, pwede na itong anihin. Pang-apat, moisture content. Ang isang sayantipikong paraan para malaman kung pwede nang anihin ang inyong palay ay ang pagkuha ng moisture content ng mga butil. Ang mga butil na may moisture content na 20% pababa ay pwede nang anihin. 1 hanggang 2 linggo bago ang nakatakdang araw ng pag-aani, i-drain o tanggalan ng tubig ang palayan. Hintaying matuyo ang palayan bago ito anihin. Ang pag-aani ng palay sa tamang araw ay mahalaga para masiguro ang dami ng ani, kalidad ng butil, at mataas na bentahan sa merkado. Ang maagang pag-ani ay maaring magresulta sa mababang ani at milling recovery dahil sa mga unfilled grains at durog na butil. Samantala, ang pag-ani ng huli ay maaring magresulta din sa mababang ani dahil sa maraming tapon o laglag na butil at mga durog na butil. Ang pag-aani ay maaring gawin ng manual gamit ang mga panggapas o di kaya ay mechanical gamit ang reaper o combine harvester. Gamit ang panggapas, hawakan ang puno ng palay na may uhay at gapasin o putulin ito sa babang bahagi ng pinaghawakan mo para makuha ang parte na may mga hinog na butil. Bukusin ang mga nagapas na uhay at pagsamasamahin sa isang lugar na tuyo. Para mahiwalay ang mga butil sa dayami,
Pwedeng gawin ito sa tradisyonal na paraan ng pag-thresher o pag-iik o di kaya ay gumamit ng threshing machine. Gamit ang threshing machine o thresher, ilagay ang mga nagapas na palay sa pasukan ng makina at antayin maproseso at maihiwalay ang mga butil sa dayami. Ilagay sa malinis na sako ang mga nahiwalay na butil, itali ito at itabi. Nirekomenda na gawin ang mechanical na pag-aani pag wala ng hamog o moisture sa bukid. Ito ay mga bandang alas 9 o alas 10 ng umaga o di kaya ay sa hapon. Gamit ang combine harvester o combine machine, idaan ito sa palayan na aanihan. Ito ay otomatiko nang gagawin ang pagkapas, pag-thresher, pag-iipon ng mga butil at pagtatapon ng mga dayami pabalik sa palayan. Bukod sa driver, dapat ay may sakay ito na 2 tao para magsasako ng naipong butil at magsasara ng sako hanggang sa mailaglag ito sa palayan para makuha ng mga magkakarga sa sasakyan o mag-iipon sa tabing daan. Ito ang mga dapat gawin pagkatapos anihin ang palay. Pagkatapos maani ang mga butil ng palay, kailangan pa itong maproseso bago tuluyang mapakinabangan. Ito ang mga dapat gawin pagkatapos ng pag-ani. Ang tawag dito ay post-harvest management processes. Ang mga naaning butil ng palay ay kailangang patayuin sa lalong madaling panahon o sa loob ng 12 o 24 na oras pagkatapos anihin, hanggang maabot ang tamang moisture content nito. Karaniwan na ang moisture content ng butil ng palay pag inani ay nasa 20% to 25%. Para hindi masira ang palay pag inimbak o para hindi ito maging durugin pag giniling, kailangang maibaba sa 12% to 15% ang moisture content nito. Ang pagpapatuyo sa naaning palay ay maaring gawin gamit ang drying machine o sa tradisyonal na paraan na pagbibilad ng mga butil ng palay sa ilalim ng araw. Kung gagamit ng drying machine, siguraduhin sundin ang alituntunin sa paggamit ng makina para maging ligtas at epektibo ang pagpapatuyo ng mga butil ng palay. Kung traditional method ng pagpapatuyo naman ang gagawin o pagbibilad sa ilalim ng araw, siguraduhin malinis ang lugar na paglalatagan ng mga butil para walang mahalo mga contaminants at mga peste. Haluin ang mga nakabilad na butil kada 30 minuto para maging pantay ang pagkatuyo ng mga butil. Regular na i-monitor ang temperatura ng paligid at moisture content para hindi mabilad sa sobrang init ang mga butil. Iwasang mabasa o mahamugan sa gabi ang mga nabilad na butil. Ang mga natuyong butil na nabasa uli ay madaling mag-crack o maging durugin pag giniling. Pag naabot na ang hangkop na moisture content sa mga butil, ilagay na uli ito sa sako at ilagay sa imbakan ng 3 hanggang 5 araw para ma-establish ang moisture content bago ipagiling. Sa paraang ito, maiiwasan ang pagkadurog ng bigas sa paggiling. Mga dapat gawin sa bukid pagkatapos anihin ang palay. Iwanang nakatiwangwang ang bukid pati ang mga dayami mula sa nag-iik na palay para mabulok sa loob ng 20 araw. Pagkatapos ng 20 araw, magpatubig sa palayan para lumambot ang lupa, bilang paghahanda sa pag-araro nito para sa susunod na pagtatanim. O diba mga ka-seedworks, madali lang at masaya ang pag-aani. Nawa ay makatulong ang video na ito sa inyong pagpapalayan. Ito isa na namang baluhang kaalaman sa pagsasaka ng hybrid rice na hatid sa inyo ng Seedworks Philippines. Tandaan lamang, dekalidad na binhi at tamang pag-aalaga ang kailangan para ang masaganang ani ay iyong makamtan. Muli,
Piliin lamang ang mga hybrid rice varieties ng Seedworks: TH82 Tadag Hybrid, US88 Premium Long Grain, at Quadro Alas una sa amin. Ang video na ito at ang 4 pang naunang video na gabay sa pagtatanim ng palay na hybrid ay ginawa para sa bawat magsasakang naghahangad ng masaganang ani at mataas na kita. Patuloy na tumutok sa channel na ito para sa iba pang mga kapakip-kinabang na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-Seedworks!